Hindi lang mahalaga at malaki ang magiging papel ng Israel sa napipintong second coming at katapusan ng mundo. Ang Israel ay magiging epicentro daw ng kaganapan nito. Bakit? Dahil sa paniniwala ng mga Kristiyano at Hudyo, ang Israel ay isang bansang binuo hindi ng mga tao, kundi ng Panginoon. Ang kwento ng redemptive history o kasaysayan ng pagligtas ng Diyos sa sangkatauhan ay nagsisimula kay Abraham, ang kinikilalang ama ng lahi ng Israel. Kay Abraham unang ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa isang tao. Nagpakilala ang iisang Diyos kay Abraham at doon nagsimula yung ating pagkakilala sa Diyos at sa kanyang plano ng pagliligtas sa buong sangkatauhan. Malugod na nanampalataya sa Panginoon si Abraham. Kaya naman pinangakuan siya ng Diyos ng mga anak at tagapagmanang higit pa sa bilang ng mga butil ng buhangin. Matanda na si Abraham at si Sarah, subalit sa kanilang katandaan, sila ay pinagkaloob ng anak na si Isaac. And therefore, sa mahiwagang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Abraham, doon niya nakilala ang Diyos na makapangyarihan. Si Isaac ang anak na ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham at Sarah sa kanilang katandaan. Si Isaac ay sinundan naman ni Jacob. Si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak. Isa rito si Joseph na matapos kainggitan ng kanyang mga nakatatandang kapatid ay ibinenta bilang isang alipin at nasadlak sa serye ng mga matitinding pagsubok. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang angking talentong maipaliwanag ang kahulugan ng mga panaginip, nauwi si Joseph sa Egypt, kung saan kalaunan dala na rin umano ng kamay ng Panginoon, inukupan niya ang pinakamataas na pwesto sa pamahalaan, kasunod lamang ng Pharaoh. From yung slavery, from yung pagkaalipin niya at sa pang-aabuso ng kanyang mga kapatid, he became very influential. He became a channel of God's salvation for Israel. Subalit sa pagpanaw ni Joseph, nagkaroon ng bagong Pharaoh ang Egypt at nabago ang katayuan ng mga Hudyo sa bansa. Ang dating malugod na pagtanggap sa kanila ay nauwi sa pagkamuhi. Itinuring silang mga alila at isinadlak sa mabigat na gawain bilang mga kargador at trabahador sa konstruksyon ng mga engranding palasyo ng mga taga-Egypt, pati na ng kanilang mga gahiganteng libingan, ang mga pyramid. Yung mga Israelita ay mga alipin nga ng mga Ehipto at lumaganap sila lumaganap kung kaya't they became a threat also to the Egyptian rulers, no? Si Moises naman, no, ang hinirang nung panahon ng pagkaalipin ng mga Israelita sa Ehipto. This abandoned child eventually became the leader of Israel. Hinirang ng Panginoon to confront Pharaoh and to proclaim to Pharaoh that Yahweh has ordered him to set his people free. Ang kwento daw ng Exodus sa pangunguna ni Moses na itinalaga ng Diyos ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang kabanata ng kasaysayan ng Israel. Dito idinukumento ang kwento ng 40 taong paglalakbay ng mga tinaguriang chosen people patungo sa ipinangakong promised land, ang bansang Israel. Ang paglalakbay na ito ng mga Hudyo ay puno ng kwento ng mga makatindig balahibong milagro at revelasyon ng Panginoon sa kanyang piling lahi. Mula sa pagbubuka ng Red Sea
hanggang sa paghulog ng mana sa disyerto, ang pag-agos ng tubig mula sa mga bato at ang pinaghalong hinagpis, pagrerebelde at pagtatatwa ng mga Hudyo sa Panginoong nagligtas sa kanila. Tahasang ipinakita ng Diyos sa kanyang chosen people ang kanyang kapangyarihan at kabutihan. Ayon sa mga eksperto, 40 araw lang dapat ang layo ng lakaran mula Egypt patungong Promised Land. Pero dahil sa pagmamatigas ulo ng mga Hudyo, inabot sila ng 40 taon. Subalit sa kanilang pagtapak sa lupang pangako, matapos ang 40 taong paglalakbay, naitatag ang bansang Israel nang walang iba kundi mismo ang Panginoon. Sa pagpanaw ni Moses at pag-okupa ng mga Hudyo sa Promised Land, nagpatuloy ang pakikipag-ugnayan ng Panginoon sa kanyang piling lahi. At ang ugnayang iyan ay ginawa niya sa pamamagitan ng mga tinawag niyang propeta. The Bible has around 27% prophecy. God declared himself, "How do you know that I am the God that you should worship and there is no other?" So he gave us clear picture. He said, "I'm going to prophesy and you will write this down and it will happen." Now when it happens, you will know I'm God. Ang propesiya o prophecy sa Ingles ay isang pangitain mula sa Diyos na mga pangyayaring magaganap pa lamang sa mga darating na panahon. Hindi ito isang simpleng hula dahil ito ay mga revelasyon mismo ng Panginoon sa kanyang mga piniling mensahero, ang mga propeta. May 17 aklat na mga propeta at kanilang mga propesiya sa lumang tipan. Di pa kabilang dito ang mga propesiya at revelasyon ng Diyos sa iba pang mga dakilang tauhan sa kasaysayan ng Israel, tulad na lang ni David, Moses at higit sa lahat, si Jesus. So far, all archaeological findings confirm the Bible is accurate. Let me give an example. For many years, people did not believe in Sodom and Gomorrah. Wala daw yan. Gawa-gawa lang ng Bible yan. Until they discovered the Ebla tablets. These were written even before the time of Moses writing, okay? Before the writing was invented. But they wrote this in tablet form, so it was preserved. Would you believe it? In the tablet, it talks about Sodom, Gomorrah, exactly like what the Bible described. Isa sa mga dakilang propesiyang nagkatotoo hanggang sa pinakamaliit na detalye ay ang mga propesiya tungkol sa pagdating ng Mesiyang si Kristo. 700 taon bago siya pumarito, isinulat na ng dakilang propetang si Isaiah ang ilan sa mga eksaktong pangyayaring magaganap kaugnay sa kanyang pagdating. Kabilang dyan ang pagsilang kay Jesus ng isang birhen, ang pagdaraanan niyang pasakit at pagkakapako sa krus, at ilan pang mga bagay na imposibleng malaman ng ganoon kaaga. Sa baryong ito ng Capernaum, sinimulan ni Jesucristo ang kanyang misyon. Daan-daang taon bago pa isinilang si Jesus, nakita na ng propetang si Isaiah na dito sa Capernaum sa Galilee, unang magpapakilala ang tagapagligtas. Ayon sa mga Bible experts, 100% ng mga propesiya ni Isaiah tungkol kay Jesus ay nagkatotoo. Sa kuwebang ito malapit sa Dead Sea natagpuan ng isang pastol noong 1947 ang Dead Sea Scrolls, ang mga orihinal na kasulatan kung saan hinango ang lumang tipan o Old Testament. Kabilang dito ang buong aklat ni Propetang Isaiah na naglalaman ng mga propesiya tungkol sa pagdating ng tagapagligtas. Isang sekta ng mga mongheng Hudyo na kinilalang mga Sons of Light ang matyagang nagsulat ng mga manuscript. Makaraan ng masusing pag-aaral, napag-alamang ang mga ito ay eksaktong kopya ng orihinal na isinulat ni Isaiah 700 taon bago dumating si Kristo.
at sa pamamagitan ng proseso ng carbon dating kung saan nalalaman kung gaano katanda ang isang bagay, napag-alamang ang mga Dead Sea Scrolls ay isinulat ng mga monghe 100 taon bago dumating si Kristo. Isaiah 53. Would you believe it? Out of that chapter, only 17 letters are different out of 160 something letters. 10 is due to spelling. It doesn't change the meaning. 4 is due to the style. You know, the style of writing, the classic Hebrew and, writing it straight. So the skeptics kept quiet. Today, any scholar can no longer say the Bible is not accurate. After that, if you haven't, don't let this be the trip that you are the work. Filipinos, 80% of whom are Catholic. Kung ang mga propesiya tungkol kay Jesus ay tunay ngang natupad, walang kaduda-duda si Rosenberg na lahat ng mga propesiya tungkol sa mga huling araw ng mundo ay matutupad din. Sa katunayan, ngayon pa lamang, marami na raw ang natupad at tuluyang natutupad. Well, I believe if you study the Bible carefully, get out a notebook and begin to write down the events that the Bible says will happen, quote, in the last days or in the latter times. That's a phrase that keeps popping up throughout the Bible. When you do that, you begin to write down, all right, well, what events will happen? And what you find is that the list looks very much like our recent newspapers.